Pumunta si Daegil sa Seoul upang hanapin ang pinsan na si Jari. Nagtatrabaho sa kasino si Jari. Pinakilala siya ni Jari sa boss. Pagkatapos ay kinuha siya sa kasino bilang panghalili. Sa kasino na ito ay may taong nagngangalang Director So. Ang asawa niya ang nangangasiwa sa pagpapautang. Masiglang nagtrabaho dito si Daegil. Nagustuhan siya ng mga mayayamang babae dito. Nakilala niya rin si Chairman Woo. Sa wakas ay nagkaroon din siya ng pagkakataong maglaro. Dahil sa may sakit si Director So at narinig nila na magaling din siya maglaro, naipakita niya rin ang kanyang kakayahan. Nagulat sila sa galing niya sa baraha. Natalo ang mga ito na ikinatuwa ng boss niya. Nagsimula rin siyang magkaroon ng pangalan sa kasino. Ikinainggit ito ni Jari. Dinala rin siya sa kwarto ni Chairman Woo at nagsimulang magkamabutihan. Isang araw ay nagkaroon sila ng meeting. May isa silang minamatahang target. Pinayuhan din si Director So at Daegil na magplano upang punteriyahin si Chairman Woo. Hindi alam ni Daegil ang gagawin. Balak niyang gumamit ng pain para makuha ang malaking isda at hayaang magsaya sa umpisa si Chairman Woo upang maging talunan din siya sa huli. Hindi na matiis ni Daegil at sinabi sa kanya ang totoo dala ng damdamin niya. Pinayuhan siyang huwag ng tumuloy sa kasino. Makalipas ang 3 linggo ay di sumulpot si Chairman Woo. Nag-aalala sila na baka tinakasan na punta lamang sa wala ang pera. Naghihinala sila na baka may nagsumbong dito. Sa sandaling ito ay biglang sumulpot si Chairman Woo. Habang dinadaya nila ito ay himala itong nananalo. Sa huli ay nakuha niya ang lahat ng pera sa kasino. Nabaliktad ang sitwasyon na sanhi ng pagkalugi ng kasino. Wala ng trabaho ang magpinsan. Naisipan nilang maglaro ulit upang kumita ng pera. Nahanap nila si Dongshik. Bago magsimula ang laro ay may pumasok na magandang babae. Nakilala agad ni Daegil na ito si Mina. Sa huli ay napunta si Mina sa kamay ni Dongshik. Nagalit si Daegil nang makitang hinihipuan nito si Mina. Gusto niyang ipanalo ang lahat ng pera niya. Sa umpisa ay maswerte ang mga barahan ni Daegil. Pinagpawisan sa huli si Dongshik at umutot. Binuksan ni Mina ang bintana. Nabaling ang atensyon ni Daegil sa hita ni Mina. Pagkatapos ay natalo si Daegil at may utang pang 1 bilyong won kay Dongshik. Pumirma sila sa promissory note at umalis. Nahuli si Daegil ng mga tauhan ni Dongshik dahil sa di niya pagbabayad. Binugbog siya at kinulong sa kwarto. Paggising niya ay nalaman niyang wala na ang isang bato niya. Kung hindi pa siya magbabayad sa susunod na buwan, ibebenta ni Dongshik ang mga cornea niya. Pagkatapos ay binigyan siya ng painkiller. Nahanap siya ni Mina. Kinuwento niya ang lahat. Di niya alam na sanhi pala ng pagkatalo niya ang pagtingin niya sa mga hita ni Mina. Noong panahon na yung ay sikretong pinagpalit ni Dongshik ang mga baraha. Nagulat si Daegil at gustong magiganti. Sinampal siya ni Mina hanggang sa kumalma. Hindi pa naman huli ang lahat upang magiganti. Binigyan siya ng pera ni Mina upang umalis sa Seoul. Sumakay siya ng bus at pinangako kay Mina na sa kanya lang ang buhay niya. Naglaro sa ibang lugar si Daegil at nahuling nandadaya. Ngunit pinalitan ni Gwang Ryol ang baraha niya upang iligtas siya. May nakilala si Daegil na magaling maglaro. Kinapalan niya ang muka upang maging alagad nito. Narinig nito ang mga pinagdaanan ni Daegil at nagpas siyang turuan nito. Ang tutong master ay hindi umaasa sa pandaraya kundi sa kaisipan. Kapag nakangisi sila, ibig sabihin ay maswerte sila sa baraha. Kapag nakataas ang kilay ay nagmamasid ito. Kapag umiiwas ng tingin ay nagsisinungaling ito. Kapag nanlaki ang mga mata ay may biglang pagkatuwa. Kapag hindi naman ay nangangahulugang hindi ito maganda. Nakita itong lahat ni Daegil sa mesa. Lalong gumagaling si Daegil dahil sa tulong ni Gwang Ryol. Nakita nila si Jari nung araw na yon. Gusto siyang bigyan ng leksyon ni Daegil. Ngunit sinisi niya si Daegil sa hindi pagtanaw ng utang na loob at sa pagsira nito sa trabaho niya. Alam niya rin na nagpapanggap lamang na inosente si Chairman Woo. Nakipagsabuatan siya kay Director So at sa asawa nito upang makuha ang pera ng boss niya. Tumulong din si Mina upang ibenta ang kasino kay Dongshik. Pinuntahan niya ang kasino. Ngunit sumulpot ang may-ari ng kasino. Ito ang taong nasaksak niya dati. Napunta siya sa kuta ng mga tigre. Hahayaan niya lang ba ito? Sumali siya sa buwis buhay na laro para sa 2 tao. Kung mananalo siya ay maaari niyang kunin si Mina kapalit ng mga daliri niya. Kung hindi ay mananatili si Mina at iiwan ang natanggap na pera. Mahirap ang larong ito. Nanalo si Daegil. Inabot niya ang kutsilyo upang putulin ang kamay ni Mina. Sa di inaasahan ay sinaksak ni Daegil ang kamay niya. Dahil sa ginawa niya ay naantig si Mina. Ngunit tumanggi pa rin na may-ari na palayain si Mina. Dumating naman si Gwang Ryol upang ibigay sa may-ari ang pera. Sinabi niya rin na hindi ito tumupad sa usapan. Dahil sa mga customer ay pinalaya niya na lang ito. Kinuwento ni Mina kay Daegil ang lahat. Nagtrabaho si Gwang Chul sa may-aring yon. Ilang beses na rin niyang pinayuhan ng kuya niya na tumigil. Nanghingi siya ng tulong kay Dongshik. Ngunit pinagsamantalahan siya ni Dongshik. Gustong gumanti ng kuya niya ngunit naaresto ito. Giit pa ni Mina na hindi siya inosente. Pinayuhan niya si Daegil na sukuan siya. Ngunit baliwala lang kay Daegil ang nakaraan niya. Sa mga mata niya ay si Mina lang ang mahal niya. Payapang magkasama silang tatlo. Ngunit ayaw magpatawad ni Dongshik. Nagpadala siya ng mga tauhan upang damputin si Mina. Ngunit biglang nahulog si Gwang Ryol kasama ang kalaban. Pinayuhan niya si Daegil na huwag magiganti bago siya mamatay. Ngunit di pa ito sapat. Upang magiganti ay naghanda sila. Pinuntahan ni Mina ang kapatid sa kulungan. 2 buwan na itong nakakulong. Pinayuhan niya ito na makalaya na sa kulungan at mamuhay ng masaya. Ang dalawa niyang kasama sa kulungan ay magaling din mandaya. Nagpasya silang tulungan ng dating boss upang talunin ang mga traidor. Sa tulong niya ay may pagkakataon na silang makaganti. Nagpanggap si Mina bilang mayamang babae upang tuksuhin ang dalawa na maglaro. Dahil sa galing ni Mina ay nawalan sila ng 2.6 billion won. Pumasok ang dating boss upang parusahan sila. Kukunin ang mga laman loob nila upang ibenta.
Kasunod naman si Dongshik. Hinanap niya si Chairman Wu. Kinumbinsi niya itong tumulong upang paglaruan si Dongshik. Ngunit mukhang hindi interesado sa kanya si Dongshik at hindi kumagat sa patibong. Dahil sa inis ay hinawakan niya ang sinturon nito. Unique ka ba? Ngunit hindi niya alam na nakakabit sa kanya ang tracker. Nahanap nila ang pera ni Dongshik. Pagkatapos ay sinumbong nila ito sa pulis. Ang ilegal na perang ito kasama ang mga papel ay ginawang kriminal si Dongshik. Titigil na sana siya nang makita niya si Wu. Kanya nang ibahagi sa kanya ang kalahati ng pera. Ngunit nagselos ito nang makita si Mina. Inaya niya si Daegil na sumama sa kanya. May binulong si Daegil sa kanya. Halatang ikinagalit ito ni Wu. Hinanap niya si Dongshik upang ikwento ang katotohanan. Dinampot niya ang dalawang kaibigan ni Daegil. Kailangan niyang dalhin ang ransom. Pagkatapos ay binalik nila ang dalawa. Sinubukan siyang saksakin ng isang tauhan ni Dongshik. Ngunit mabilis niya itong kinuryente. Sinindihan ni Daegil ang pera at tumakas kasama ang dalawa. Pinatay ni Dongshik ang apoy at nalamang peke pala ang pera. Akala nila ay ligtas na sila ngunit bigla silang binangga ng sasakyan ni Dongshik. Tinangay ni Dongshik ang pera sa likod. Nakunan si Mina at gustong magiganti ni Daegil. Sa tulong ni Wu ay handa nang tumakas si Dongshik. Ngunit binugbog siya ng isang grupo ng kalalakihan. Lahat ng ito ay kagagawan ni Wu. Tinangay niya ang pera ni Dongshik. Tinulungan din siya ng dating may-ari ng kasino. Inaya niya si Wu na uminom habang nasa kotse. Pagkatapos ay nalasing si Wu at iniwan niya ito sa tabi ng kalsada. Sino ang mag-aakalang babalik din sa kanila ang karma? Kinabukasan ay balak ng tumakas ni Wu. Ngunit pinigilan siya ni Dongshik na nakaligtas sa insidente. Dinala ng lalaki ang pera sa bahay ng tiyuhin niya. Siya si Ogui, isa sa pinakamagagaling sa baraha. Binutis niya ang tela at nadiskubre niya ang tracker. Nagalit siya sa katangahan ng pamangkin niya. Dinala ni Daegil si Guangchul upang sundan ang tracker. Nahanap din sila ni Dongshik sa tulong ni Wu. Gusto siyang patayin ni Daegil. Nais niya lang makuha ang pera. May naisip na paraan si Ogui. Bakit hindi na lang ito idaan sa laro? Kapalit ang 2 bilyong pera at ang buhay ng bawat isa. Binigyan ng dating boss si Daegil ng pera. Binenta naman ni Dongshik si Wu para sa pera. Dahil sa takot ay isa na lang ang naisip niyang paraan. Sigurado akong magdadala ng kasama si Daegil. Pwede kitang matulungan. Dinala ni Daegil si Mina at Guangchul. Kasama naman ni Dongshik si Wu sa huling laro. Bago mag-umpisa ay tinanong muna ni Ogui kung may pakiusap pa sila. Nabanggit ni Dongshik na magaling ang bawat isa. Upang maging patas ay kailangan nilang hubarin ang suot. Nilabas ni Wu ang sandamakmak na baraha. Bawat laro ay may isang set. Unang naghubad si Wu. Sumunod naman ang iba. Nagsimula na ang laro. Nangunguna si Dongshik. Napansin ni Daegil na tinutukoy ni Wu ang salamin. Naunawaan niya ito. May problema sa mga salamin ni Dongshik. Naalala niya ang turo ni Guang Riol na may mata ang isang master. May tenga sa mata. May ilong sa tenga. Tinignan niya ang baraha at nakita ang maliit na detalye nito. Nadiskubre rin ni Ogui ang langis sa baraha. Nalaman niyang kagagawa nito ni Wu at kinaladkad siya palabas. Naisuriin ni Daegil ang salamin ni Dongshik. Nilagay ni Dongshik ang palakol sa mesa. Hinihintay niyang matalo at pugutin ang ulo niya. Walang katiyakan ng laro nilang apat. Ginalit ni Ogui si Daegil. Siya ang nagputol sa kamay ni Guang Riol. Sinabi na ba sa'yo ng master mo na takot kang umihi? Nagalit si Daegil. Pagkakataon niya ng tumira. Ginamit niya ang trick at kumuha ng extra na baraha. Uminom siya ng beer. Nang sindihan ni Mina ang yosi niya ay tinago niya ang baraha sa upuan ni Mina. Ngunit napansin pa rin ito ni Ogui. Bata, gusto mo bang mawalan ng kamay? Tinakpan niya ng baso ang baraha ni Daegil. Pinakita ang baraha nila ni Dongshik. Isang 8, isang 9. Tinaya ni Ogui ang lahat ng pera habang hawak niya ang 10. Ginawa rin ito ni Dongshik. Sinabi ni Daegil na huwag itong pagsisihan at tinaya rin ng lahat ng pera. Pinakita ang barahang 10. Wala na ring baraha sa upuan ni Mina. Nagulat ang dalawa at tinanong kung nasaan ang pangatlong baraha. Nilunok ito ni Daegil nang uminom siya ng beer. Nanalo si Daegil sa huli. Nilagay ni Guangchul sa bagang pera. Ngunit ayaw pa ring sumuko ni Dongshik. Pinatay niya ang mga ilaw. Putok ng baril lamang ang naririnig sa kadiliman. Pagbalik ng ilaw ay patay na si Dongshik at sugatan naman si Guangchul. Aalis na sana sila nang tinutukan sila ng baril ni Guangchul. Tinangay niya ang pera mag-isa. Nakangisi si Ogui nang pakawalan niya si Daegil at Mina. Di nagtagal ay nabalitaan ng isang lalaking nagpaulan ng pera. Namatay ito sanhi ng pagkawala ng dugo. Nakatanggap sila ng liham galing kay Guangchul. Nalaman ni Guangchul na malaking problema ang perang ito. Kaya't pinakalat niya ito sa kalsada upang ibigay sa mga tao. Tinago niya ang natitirang pera sa bukid. Umaasa siyang makakatulong ito sa kanila upang makapagsimulang muli. Naalalang muli ni Daegil ang sabi ng master niya. May isang taong mistulang kamay ng Panginoon. Kapag alam niyang palaging maganda ang baraha niya ay titigil siya at aalis. Tinapon ni Daegil ang mga baraha upang isuko na ang career na ito bilang isang bagong master. Mabilis, maikli at malinaw ang pelikulang ito. Maayos din ang pagganap ng miyembro ng Big Bang na si Top. Natuwa din ang lahat sa pagganap ng dalawang magagandang aktres. Ang pelikulang ito ay tungkol sa pandaraya. Bilang payo na rin sa mga tao na iwasan ang pagsusugal. Kung sino man ang nalulong dito ay hindi nagiging masaya sa huli. Ang tamang paraan lamang ay ang iwasan ito.